Noong 2001, 2 beses hindi pumasa sa audition si Sarah para sa Star for Night. Pero malakas ang fighting spirit ni Sarah. Di niya inalintana ang rejection na ito at sa pangatlo niyang audition, nakapasok na siya para maging contestant. At dahil hataw siya sa pagkanta ng Celine Dion songs, talaga namang napabilib niya ang judges at viewers sa rendition niya ng To Love You More. Back into the arms I love. Lead me like you did before. At It's All Coming Back to Me Now. Hindi nagtagal, tinanghal siyang grand prize winner ng nasabing contest. Someday, all the love that we have can be saved. Where she went home with 1 million pesos and a recording contract from Viva Records. Okay, Sarah. Punta tayo nung nag-audition ka sa Star for a Night, di ba? Or, di pa. Marami ka pa mga contest na sinalihan, di ba? Ano yung mga experience mo sa audition? Yun nga, mahirap, ang hirap-hirap pumila, di ba? Ang hirap pumila. Lalo na kapag, ayan, nakapag-audition ka na pero hindi ka pala matatanggap, sobrang dami na pinaghirapan mo, yung damit mo, iuutang, tapos di ka pala matatanggap, di ba yung mga ganun? Mahirap. Naalala ko pa nga nung gusto, yung pamasahe, di ba? Mahirap din. Di ba may times din na parang, siyempre hindi ka papasa, or, ang alam ko, sa Star for Night, ilang beses ka nag-audition? Ilang beses yun? 3 beses. 3 beses, di ba? Ikaw? Ako? Isang beses. Isang beses. Hindi kasi, siyempre, oras-oras, hindi mo na alam eh. Siyempre, iba-iba yung mag-audition sa'yo, iba rin sa'yo, di ba? Yung pipili, kaya hindi mo rin masasabi. So yung sa'yo, paano mo na-handle? Like, di ba, kunyari, first try mo parang hindi nag-work. Paano ka nagkaroon ng parang lakas ng loob, ayan, para mag-audition ulit? Kasi yung mga... Siyempre, yung mga, kasi nga, di ba nakwento ko sa'yo kanina, mahirap yung mga nakailang auditions na ako tapos hindi ako natatanggap. Doon nga bumaba yung parang, tawag dito, yung confidence ko. Parang ganun. Tapos naging mahiyain na ako. Yun nga, mga 2 auditions ko, hindi nga ako nakapasa. Hanggang sa magkakaroon ulit ng next audition, ayoko na talaga. Tapos umuulan pa noon. Isang kinuwento pa, di ba dati, parang late ka sa audition, di ba? Tapos pwede bang di ka pinaano, di ba? Hindi, kasi pinaline, kasi late, tapos na, cut off na, di ba? Hindi Tapos siya, na late. hindi siya parang masyado maraming nag-audition, pang 400 ako. Yung cut-off time nila nandun na natapos na hanggang 9 lang. So naputol talagang yung... Oo, yun nga yun sa SM Manila. So umuwi na lang kayo na hindi mo lang nasalang, parang ganun. Paano? May mga regrets ka ba na nagtrabaho ka parang maagang age? Wala? Masaya ka naman? Masaya. Masaya ako na i-share sa tao yung mga hirap na pinagdaanan ko. Kung paano ako napunta dito. Yung mga experiences ko. Di ba, Sarah, sa mga interviews mo, naikwento mo na yung prize money mo sa Star for a Night, binigay mo sa parents mo, sa family mo, kasi may pinagamot. Yung kapatid mo, di ba, pinagamot mo. Tapos pang tuition fees yata. Kwento mo naman, yung napanalunan mo sa Star for a Night. Kasi di ba, una naman talaga, kaya ang una mo talagang rason kung bakit ka sumasaya sa mga, sa akin, sa atin din, di ba Kuya Mark, yung kailangan talaga natin yung pera, kailangan sa mga gastusin natin sa bahay, sa pamilya, mga ganyan. Yun, saktong-sakto kasi kailangan maoperahan si ate ko, yung panganay. Yun, swerte kasi nanalo ko sa Star for a Night. Pati nung semi. Kaya yun, nakompleto Sobrang laking na yung... tulong talaga yung Star for a Night. Sa ospital. Sarah, na-apektuhan din yung sa school mo, di ba? Nag-stop ka, di ba? Oo. Dahil sa singing career mo.
Nami-miss mo ba yung school? Ako kasi Alam mo- nami-miss ko. Okay, ikaw nami-miss mo ba yung school? Ang hirap pala talaga mag-decide kung anong pipiliin mo na... Kasi, nung mga pagkapanalo ko, hindi ko talaga in-expect na magiging ganun yung schedule ko. Kasi sa iba, mananalo ka, tapos na, di ba? Pero yung ginawa talaga ng Viva, talagang, Oo. alam mo yun. Ang hirap i-give up yung studies mo kasi, kumbaga, ang swerte-swerte ko na nakapasok ako sa ganung eskwelahan. Tapos, kailangan ko talagang mamili kasi yung opportunity na to, di ba? Isang beses lang darating sa buhay natin. Yung pag-aaral, pwede pang ipagpatuloy. Di ba? Maraming icons dyan na kahit medyo matanda na sila, di ba? Pinagpapatuloy pa rin nila yung pag-aaral. Pero may home study ka yata, di ba? Oo. Pero hindi At least mas okay. Pero sobrang busy. Hindi mo rin nasikaso. Pero nung sumasali ka sa contest, may pressure ba sa'yo na kailangan manalo ka or ano ba, paano ka sinuporta ng pamilya mo? Lahat naman kasi time nung araw na yun, di ba, may pressure na kailangan manalo. O, Kaya 1 million yun. so paano sa'yo? Talagang nag-pray ka talaga na dapat. Ang hirap kasi, sobrang hirap, ang hirap talaga ng buhay namin ng mga kasagsagan ng Star for a Night. Kailangan talaga namin ng pera. Kaya ako, sobrang apektado ako na talagang gustong-gusto kong manalo. Pero, pinagdasal ko sa Diyos na kahit anong mangyari, tatanggapin ko. Basta gagawin ko kung yung lahat ng makakaya ko. Kasi, siyempre, nung naglaban tayo sa Star for a Night, di ba? Ah. Ang galing mo, di ba? Kasi ikaw yung last na part. Kasi nung nakita kita sa di ba, nakikita kita sa monitor, parang grabe yung transformation mo sa stage. Pag nasa stage ka, iba yung aura mo sa stage. Ano ba, kinakabahan ka pa rin kahit hanggang ngayon, kinakabahan ka pa rin ba? Every performances mo? Oo. Lalo na nung day ng competition, yung grand finals, sobrang nasusuka talaga ako nun. Hindi ko talaga alam. Tapos, nagkaroon Grabe na rehearsal ako. mo nun, di ba? Oo. Medyo nagkaroon pa ng problema nung rehearsals. Tapos, Ay, iyon. oo. Tapos, mas lalo akong parang mas lalo akong na-inspire na gagalingan ko pagdating na actual performance ko. Ayun, mas na-inspire ako na pagbutihan ko pagdating din sa competition na. Kaya parang lumabas yung parang Performance oo, level. parang galit na galit ako sa stage, di ba? Ano yung sabi ni Mami? Anak, sumansi ba? So much. Okay.